ta mga igsoon sa atong pagtuon sa the Book of Psalms. Ika 140 na to nga pagtuon. Ang atong ipadayon sa Psalm 78 mga igsoon, ika upat ni nga bahin sa learning from the fathers. Learning from the fathers. Naapa nahinumduman pa ba nato ang milabay? Nanata sa ikapito mga igsoon. So before nato ni ipadayon, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you once again, Lord, for the opportunity nga makapadayon may sa pagtuon sa the Book of Psalms. And in Psalm 78, Lord God, tabangin mi nga makita namo ang kaimportante sa pagpaminaw o tuguti, Lord, nga walay mahitabo nga rebellion sa among kasing-kasing, kabahin sa imong kabubuton. And please help us to be a good steward of this ministry that you entrusted to us. And I pray, Lord, that you will use me, empower me once again to deliver your message to your people, O God, according to your will. So please lend me your wisdom, your boldness, your power, O God, sa pag-deliver sa mensahe. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to ang point number 7, stages of rebellion in the wilderness. Pwede paita mga kaisunan kung naana ka sa wilderness, rebelde ka gihapon. Kaya ba naman ta, pag muhisgot ang Bible o wilderness, naana ka sa imong will ba? Wala na ka sa will sa Ginoo. Kung naana ka sa wilderness, full of kuha na ka, kanang self. Ikaw na yung nagbuot. So, parehara sa na sa atong kinabuhi. Isip Kristohanon karon sa church age. Ang mga Kristohanon nga malipayon, mo itong kasunod sa kabubuton sa Ginoo. They cannot understand why they are joyful. No? Bisag sila ra usa mo kalit lag smile, unya malipayon kaayo. Kung naay problema, dali ra makabakwi. Kay ngano man kanang na-strength ang ilang spiritual life. Pero makakita sa tag mga Kristohanon, daghan ra ba na mga Kristohanon nga ingon ani, nga bisag way problema magulanon. Unya, mas makakita sa problema kaysa panalangin. Mas mubasol kaysa mudaig. Ingon na ba, mas makakita og bati kaysa nindot. Daghan Kristohanon ingon na, di naman kay Kristohanon. Unbeliever, ingon na man. So, kung naata sa wilderness, bati atong batasan mga igsoon. So, kani sila, ang mga Israelite nga atong gikuhaan ani og story nga maoy gitumbok mga igsoon sa Psalm 78, bisag naa na sila sa wilderness, grabe gihapon kaayo ilang pagkarebelde. So, mukuhat aga little portion, ipadayon nato mga igsoon tulo ka punto karong kabuntagon. Nanata sa letter E. Letter E, mercy in the midst of judgment. O imagine ninyo ha, nag-continue ang ilahang pagkarebelde sa Ginoo, pero ang mercy sa Ginoo mga kaigsuonan nagpabilin gyapon. Sama sa atong kinabuhi karon, nakaibaw man ta nga gahi tag-o. Nakaibaw ta mga igsoona, mga Kristohanon, nakaibaw nga wa ni tuman sa kabubuton sa Ginoo. Pero tanawa, di ba, buhi ka gihapon, gisustain ka gihapon, giproteksyonan ka gihapon sa Ginoo. Pero kana na laging mga basic. Wala gyud ka to mga blessing mga igsoon nga iyang gi-promise nga kung imo ning buhaton ihatag na kunin nimo na amala sa Bible. So kani siya gipakita sa Ginoo ang iyang mercy nga bisan sa tunga-tunga mga kaigsuonan nga gihukman sila sa Ginoo, naa gyapon makita gyapon nga ang Ginoo maluluyon gyud siya. Even in wrath, God provides. Laliman ka ana mga igsoon. Bisan sa iyang kapungot, mura bag ginikanan ba? Suko na kayo sa anak, kaya may nali, kaon na diri. Di ba? Nagpabadlong ang anak nimo. Unya pagkaman imong gibunalan, imong gikasaban, pagkaman imong gilutuan. Pero di gyud ka realize sa mga anak-anak. Ang gugma ba nga dili mapaong bitaw? Suko na kay ka pero inigtaon-taon istoryahon kasi mo anak o sa man.
Ingon ana ang Ginoo mga igsoon. Bisan sa iyang kapungot, nag-provide gyapon siya. Psalm 78, 23 to 29. Sa verse number 23, mga igsoon, ingon diri sa Bible, though He had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven, kay laliman ka na tanawang unsay gibuhat sa Ginoo, rebuildi kay sila pero giguto man. So sa gibuhat sa Ginoo, giablihan niya ang langit. Unsay ang gibuhat? Verse 24, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. So ang kanang manna is the corn of heaven. Pagkaon nga di masabtan. So muna ang tawag nila, I don't know. Ang pangalan, I don't know. Oh. Muna gipakaon sa Ginoo sa mga rebuilding utok. So, gipakaon sila sa Ginoo bisan nag-rebuildi sila mga kaigsunan. So mana gipauwan sa Ginoo ang mana para sila makakaon. Unya in verse number 25, man did eat angels' food. He sent them meat to the full. Gipbusog yun sila. Mga igsoon. Hindi naman naunta angay pakanon kay mga gahig ulo man, nisukol man. Pero ang Ginoo mga igsoon, sa tunga-tunga sa iyahang kasuko, gipakaon niya ang iyang mga katawhan. Verse number 26, He caused an east wind to blow in the heaven, and by His power He brought in the south wind. By His power. So dapat di na nila kalintan, hinumduman na nila pirmi mga igsoon. Tanawag ko sa gibuhat sa Ginoo, gibali ang hangin. Unya, ingon sa verse number 27, He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea. And He let it fall in the midst of their camp, round about their habitation. Tanawa, gihatod pa gyud kung asa sila. Didto gipanghulog sa Ginoo ang mga langgam. So nana sila'y kanon, gitagaan silang sudan. Para mabusog sila. So mo'y tubong sa Ginoo ha. In verse number 29, so they did eat and were well filled, for He gave them their own desire. May sige nilang yaw-yaw. Gipaanhi tas Ginoo there is a wilderness aron pagutman una sa tanan. Dili ang Ginoo mo'y nagpadala nila sa wilderness. Ang ilang disobedience o katalawan mao'y naghatod nila sa wilderness, gipasangin lang ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, mao ni ani mo subay diri, hadlok sila, nituyok sila didto mga igsoon. Imbis 40 days, 40 years in the wilderness. Ang katong gigiya sa Ginoo nila, dili to wilderness, nalay giant. Medyo na challenge ba? Uni ari diri, oy diri, murag why challenge diri? O pero priting layo man. Diba? So, pag-abot nila dito, gituman nila ilang gusto. Nagkalisod-lisod ilang kinabuhi, gibasol ang Ginoo. Pero luyo sa ilang pagbasol sa Ginoo, bisag ila tong desisyon, mo may tabos tong kinabuhi karon. Naanay wali, naanay instruction, kamo gyapoy magbuot. Niabot ang panahon, nagkalisod ang kinabuhi niya si pastor, si patsugwali o giving. Muna nagkalisod na ta. Di man ang pastor naghatod sa imuha diha sa kalisod. Dili ang Ginoo mo'y naghatod nimo diha sa imong sitwasyon. Kisa may naghatod nimo diha sa imong sitwasyon karon. Ang imong disobedience, ang wala nimo pagsunod sa guidance sa Ginoo mga igsoon. Kadaghan mga panalangin, iuli ang tithes, bubuan ka sa Ginoo panalangin. Pagdaog prutas nga magpabilin, bunga nimo nga magpabilin, discipleship, wala nag-discipleship. Unya, mag-expect ka nga di ka magkalisod. So nagkalisod ka, kinsay naghatod sa imuha diha sa kalisod. Ikaw, kinsay mo gibasol. Ang Ginoo,
Damay ang pastor. Mas pastor, sige mo, resign, gigutom na ta. Diyan, ni-resign ka lagi, niya, wala mo sa kanisulod. Nakasabot na igsuon. Na ay guidance, gihatag ang Ginoo mga kaigsunan. So, ang Ginoo naghatag nila guidance, gisugo pa gyud si Moses, giklaro gyud nga nay mo lead nila para makaabot gyud sila dito sa promised land. Ang paggawas lang sa Egypt mga igsoon, dapat enough na to nga na proven sa Ginoo nga tinuod ang iyahang paggiyan nila. Tinuod ang desire sa Ginoo nga makaadto sila sa lugar nga diin munindot ang ilang kinabuhi ba? Nalimad kag giunsa to pagpakita sa Ginoo mga igsoon ang plagues tanan. No? Lisod di naman to sila kahawa dito sa Egypt kung dili ang Ginoo nagkuha nila. Ang problema kay dali kay kalimot. Unya nagsupak-supak sila sa Ginoo so naay consequence Ginoo gyapoy basulon. Luyuan na mga kaigsuonan gipakaon pa gyud sila sa Ginoo. Gipakaon sila sa Ginoo. Kay mo may lang yango-ngo. Oh, gidatas Ginoo sa wilderness unya pagutman. Tanawa ra di man gud ang Ginoo kada ninyo diha. Indot kay bagnapan ni sa atong atubangan ato Ginoo ba di ay nagdaan ninyo diha? Nga kamo may nagbuot-buot nga anha mo agi diha. Ang gusto sa Ginoo diretso ra man. Nganong nagliko-liko man mo. Mo nay kapait. Pero lagi diha gipakita si Ginoo that He is merciful. In spite of their disobedience, in spite of their rebellion, God still feed them. O, pareha sa nato karon mga igsoon. Pero mas may gini mo tuman taw eh. Kaya mas may man ang nagkaunta, malipayon pa jud. Di ba? Mas satisfying na siya. Letter F. Craving overwhelms conviction. Nagtudlo ang Ginoo, dapat mao toy atong conviction. Mao ni giingon sa Ginoo, mao ni atong barugan, mao ni akong conviction sa kinabuhi. Pero mga igsoon kaning self-desire ba, kaning personal desire bitaw nato, sometimes ma-overwhelm ang atong conviction, ma-devour ba. Di ba natay conviction nga mga lagad jud ko sa Ginoo gyud hantod sa iyang pagbalik. Pero tanawa ang imong pagpangalagad, wag gyud naka-lunch. Ug sa eroplano pa na nakuha na lang ang ligid, kanang naublong na lang ang ligid ba, wa jud kadagan ang imong eroplano. Ambot lang makalupad pa baka na. Kinanglan man na kusog kay dagan eroplano ba nya maganaana na imong eroplano kay ublong na imong ligid. Pero ti paitaw eh. Grabe kay tag-design. Pero wa jud kalupad. Nganong ingon naman na overwhelm ang imong conviction sa imong craving sa gusto nimo. Mo nay kapait. So unrestrained desire leads to swift judgment. Mga wa nimo napugngan nga mga tinguha sa kinabuhi ba? Nga mga selfish desire. Mo may lagi kuan, bro, pagkaon na lay importante sa ilaha. Hinoon, kung naa ka sa lugar mga kaigsunan nga wa na jud kay mahimo, pagkaon gyud mo kanang importante sa imong kinabuhi. Oy, sige na ka pangitag pagkaon. Pagkaon mo importante. Bahala na lang unsa na dia basta naay pagkaon. Okay, wa na may madawdaw naman sa wilderness. So in Psalm 78, 30 to 31. Ingon sa Bible mga kaigsunan, they were not estranged from their lust. Nagpabilin ang ilahang unod-non nga tinguha. But while their meat was yet in their mouths, nawa lagi unsa sila si Ginoo papakita bisan gay sila og gipakaon sila. Uy, sobra naman sad mo. Bisan nagkaon mo, sige mo bagot-bot. Nag-usap niya, sige gyapong reklamo. Giatiman na, gitabangan na, reklamo gihapon. Ang gireklamuhan ang nagatiman. Unsa ni klaseng batasan na mga kaigsuonan naagyon raman ni hantod karong panahon na naagyon raman ni mga tao ingon ani. Nga maayo ang imuhang pagtratar nila pero ang ilang kasing-kasing nga reklamo.
maunang klase mga tao, mga igsoon sa panahon ani nga gisgutan sa Psalm 78 ngadto mga Israelites nga mga gahig ulo. So, nagreklamo sila naapa ang kwan sa ilang baba mga kaigsunan. Tanawag kung sinitabo sa 31. The wrath of God came upon them and slew kinsay giunang patay ang kinadak-ag kaon and slew the fatness of them and smote down the chosen men of Israel. Gikuhaan sila og kanabitong masaligan nila. Gikuhaan sila og haligi. Chosen men. Mga sinaligan nila nga mga tao. Sumuro sila gipiangan mga kaigsunan. Sumuro kuyaw kayo ba kani mga gahig ulo bitaw nga mga Kristohanon? Apakiton ka si Ginoo. Panguhaan ka, kuhaag amahan. Ano mga gahig o nga mga bata? Kuhaag amahan. Tanaw na to. Unya ni kamatay na sa amahan, diya pa magilakilap. Balik pa! Balik pa sa diyang naay mo papa. Wa ka naminaw, wa ka ni sunod. Sa diyang gikuha na si Ginoo imong amahan, diya pa ka magilakilap. Diba? Imo nang Ginoo, Lord, ibalik lang ako papa, magbinutan ako. Diya sa kabinutan. Have it your way. So gibuhat sa Ginoo, gikuhaan sila mga kaigsunan og mga chosen men. Unya, ang giuna gyud sa Ginoo, ang atong pinakatambok, the fattest may giuna og patay. Oh. Di man na malali, slew man maison, slew. Kung sabi Bisaya sa slew, patay gyud na. And slew the fattest of them. Moto pinakakusog mukaon. Mayon na gipatay unya gipang smooth akana pwede na wa namatay. Gipang piang-piangan mga kaigsunan. Gisilutan ang katong mga chosen men of Israel. So, pirting luuya nila. Mao na nga kung di nimo pugnan ang imong kaugalingon, naanay kanang guide ang Ginoo, naanay gipakita nga kuan pero ikaw na overwhelmed gyud sa imong personal desire ang dapat buhaton nimo para sa Ginoo ba? O kita, tanawa niyo na Ginoo. Kung mangalagad lang ka sa vineyard, kung diin ka nako gibutang. Kung mananom ka sa liso sa ebanghelyo kasing-kasing sa mga tao, gitudluan pa gyud ta unsaon nato pag tanom ang liso. Dapat dili sa batuon, dapat dili sa dalan, dapat dili sa tunokon, dapat katugyong kasing-kasing nga good ground. Pataka nagyapon tagtanom. Makita nato ang mga Kristohanon, mga igsoon, pataka lagtanom, bisag asa lang ilabay ang ebanghelyo. Nakasabot ningon ang Ginoo ngadto na itanom sa good ground. So dapat kita dili ta pasayon mga igsoon, kasayon ra ana nga mobarog ra ka diha, mching kag wali diha nya nagtanom na ka. Tempa unsa man imong gitamnan? Kinsa ang imong gitamnan? Kabahala na kisay makadungog. Di man imo maklaruhon tong asa to natanom. Kay dapat imo man tong balikon. Dapat imo man tong atimanon. Dapat mahimo man tong bunga. Nya dili man na sa usara ka higayon sa dihang gitagaan nimo sa pulong, nahimo na tong bunga. Di man na ingon na ana. So tanawa lang nituman ba ta? Nituman ba ang mga Kristohanon? Mao na diha. So natay atong kaugalingong paagi, mo'y atong gituman. Natay atong kaugalingong gusto, mo'y atong gituman. So pag-abot na sa panahon mga kaigsunan nga naglisod atong kinabuhi, so pag-abot sa panalangin nato, nga wa man ta nituman sa Ginoo. Ang Ginoo gyapon basulon. Dugay na ko nga laga sa Ginoo, alisod gyapon kinabuhi. Mao na nga napakauwawan natong Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi because our neighbors knew na kita, Kristohanon ta, nagbasa tag Bible, nagsalig tas Bible, pero ang atong kinabuhi, wala na show nga gi-bless ta si Ginoo.
Nakita ninyo? Gipakawawa na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ang katong mga tao nga muinom, naas kalibutan nun nga kinabuhi ba? Uy, mas nindot man ilang kinabuhi kaysa imo ha? Diba? Nga ikaw pa no'y masuya sa imong silingan. Nga, na sila ikuan, hala, nindot na ilang kitawa. Pero itong storya ba nga, atong silingan, kanang, dako na silang TV. Palit ang TV ugma ha. Yun na yung bala. Ha? Palit ang ugma. O sige, palit ang ugma. Pagka ugma, palit din silang TV. Kaya dako naman ang TV silingan. Dako TV. Kataon-taon mga pila ka simana nilabay ningon na sila asawa nga. Hangga, atong silingan ba? Yung sa langasan. Bagong cellphone. Ang latest ng iPhone, palit ang ugma ha. Palit ang ugma. Sige, palit ang ugma. Palit sila ugma. So, taon-taon, yun ang iyang asawa. Guul kayo ba? Ano ba ka? Ato silingan, namatay man. Naligsan og kanang motor. Namatay. Gingnan ni sa imbana. Hala, ay palupig. Lakaw dito, paligis og truck. Kay motor na may nakaligis sa iyang silingan. Paligis ka ng truck yun, truck. Para mas dako. Wag iayon ni kinabuhi ingon anay. Sige tagsunod sa atong craving ba? We want to get more. We want to have more. But you know what? Bisag unsa pa na craving nimo, bisag unsa pa na kadako imong craving para sa imong kaugalingon nga nibilib ka nga kung naa lang gyud malipay jud ka, bisag unsa pa na kadako, dili nakapilde sa desire sa Ginoo para nato. Wa lang ka kasabot. Gusto kang malipay, pero gusto sa Ginoo joyful ka. Ang imo gusto ra ka happiness, pero ang gi-prepare sa Ginoo is joy. Ikaw gusto ra ka malingaw sa imong kinabuhi, pero ang gusto sa Ginoo magmalipayon ka. Wala ang craving nato mga igsoon, napildi ang conviction. Dapat conviction ta manginabuhi. Dili sa craving nato unsay gusto nato. Amo na ilang gusto kaon ra gyud kaon, ang gusto sa Ginoo promise land. Dapat sa kato sige sila reklamo, naunta sila dito sa promised land, nag-enjoy na sila sa ilang kinabuhi. Ang ilang problema gyapon pagkaon. Di ba? Muna ang mga Kristohanon karon pangutan nimo, unsa may imong dream sa kinabuhi? Aw, simple lang kung dream ay kana makakaon na gyud may katulo sa usa ka adlaw. Dili na dapat dream nimo ay kay normal man na mo kaon jud kag katulo sa usa ka adlaw. Luuya nimo ay pangandoy na imo makakaon kag katulo sa usa ka adlaw. Ikaw naging pinakaluoy nga tao sa tibok kalibutan. Unsa may imong dream? Akong dream, house and lot. Uy, dapat na amagod ka anak yun. Dili na siya included sa dream. O dapat, ang imong dream, kung house and lot magani, house and lot nga dunay swimming pool, ang parkingan na nasa, nakahilipad. Alam mo na akong dream. Oh. So, hilipad, dapat na ka ng helicopter. Mao na dream house. Di ba? Pero, kanang imo nga, akong dream nga, makapalit kong bahay sa subdivision. Normal man na. Dili na included sa dream. At yung pato ni klaruhon inyong dream, biyon. Sama na inyong dream. Akong dream nga kanang makapahuman ko sa akong mga anak. O di nila dapat dream. Uy, responsibilidad na. Ganong imo man ang i-dream nga responsibilidad man na nimo. Ang dream mga kaigsunan is beyond normal. It's normal nga mo pa eskwela jud ka. It's normal nga makakaon ka. It's normal nga dapat na kay balay. Unya, kung naay balay, dapat na yuta. Kaya asa man na nimo ibutang imong balay. Pero, kasagaran sa mga Kristohanon, wala ana. Kung siya tawag ana, abnormal. Pilipino nga wayota sa Pilipinas. Normal na? Normal na, dili. Asawa, gitawag siya may bahay,
housewife, way house. Mas kuan jud, mas grabe jud sa Tagalog kay may bahay pero way bay. No, ipelaila. Ito ang aking may bahay. Pero way bay. Abnormal, normal na mga kaigsuonan. Nga naata kay bay, nakayuta. Kay kung nakay bay dapat nakayuta. Kay lisod kay ang bay maglupad-lupad. Nya iniguli ninyo, la birahon. Murag katong up ba? Pagkalisura kung ingon na, magsigig, bilanggaay ang mga bayig magbagyo. Unya, ang sadya nagbagyo, imong bahay, nibalhin dito piting layo Dream is beyond normal. Pero magbantay ta mga kaigsunan. Because if we exchange our conviction with our dreams, you lose your way. Nawa na ang imuhang sakto nga pangunahuna. So let's allow the Bible to teach us mga igsoon para di ta kapungtan sa Ginoo Ginoo nani. Lima ka ng wrath of God Liabot nila. Mao na ang kasuko sa Ginoo pag moabot sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, anaagi mga mapuog yun. Pila na kabuk Kristohanon nga mga gahi kay kasing-kasing pasakitan ang simbahan. Once ka mo pasakit na kag simbahan, counted na imong days. Never hurt the church yun. Never hurt. That is the body of Christ. Ayaw yun pasakiti mga kaigsuonan. So, craving overwhelms conviction. Mo na netabo tungod silang pagka-rebelde. Letter G, persistent unbelief. Gibadlong na sila sa Ginoo. Namatay na namatay na ang ilahang mga kinakusgan mangaon. Gipangpatay na. Unya gipang bunalan ang ilahang mga chosen men, mga sinaligan nila. Gipang bunalan sa Ginoo. Uy, nagpakita silang kahumok mga igsoon, pero di tinuod. Miracles didn't move them. Rebellion became habitual. Naanay milagro gipakita sa Ginoo, wala nakatandog nila. Naanay pagbadlong gibunalan sila sa Ginoo, wala nakatandog nila. Ang ilang rebellion nahimo ng habitual sa ilang kinabuhi. Kabantay mo sa mga bata karon mga igsoon, pag lulong sa internet, habitual na nilang mutubag. Ambot na lang kung nagbantay mo sa inyong anak, kunya nanarabay ni gawas ron nga warning nga naanay cult sa internet. Gipaagi og mga games nga i-challenge ang imong anak nga magpatay ka og iring o unsa nya mo gawas ka inig kadlawon unya magyam-yam ka aning mga kuana wa na kahibaw imong anak nga witchcraft na di ito. Naala. Muna kung di mo bantayan na imong anak, basig mo na nagidua-duaan karon. Muna mo kalit na lang og kuan ang imong anak kanang di nakakasabot. O tanawa lang, bisag dili ingon ana mga igsoon. Basta ang ilang utok naa sa gadget, kusog mo tumbag, sukol, tapulan, hilom kay mga young people ay. Hilom kay mga young people. Ganahan ka ni mong cellphone, di mo ganahan mo na baho. Kaya di man na, once ka magkupot na kag cellphone, imong mata na diha, makatrabaho pa ba ka na? Unya kung kuhaon na, wa na may lami ang kinabuhi. Kaya imong kinabuhi, tuwa naman dito sa cellphone. Mao na ayaw gyud na ninyong anara, inyong anak-anak. Persistent unbelief mga igsoon makadaot ni. Kay bisag unsa pa ipakita sa Ginoo nga buhaton niya sa imong kinabuhi, di na naigbali nimo. Ang imuhang rebellion mo padayon na mga kaigsuonan. Verse 32 to 33. 32 to 33. Ingos Bible,
For all this, they sinned still and believed not for His wondrous works. Naanay gibuhat ang Ginoo, lalimad ka gipauwan og mana. Unya ang Ginoo mismo mo niusab sa course sa wind para lang ihatod didto ang mga langgam para ilang mahimong pagkaon. Unya pagkahuman nagsige gyapon sila yaw-yaw gibunalan sa Ginoo. O nagkaon pagod nangamatay. Kay katong mga tingali ha, katong mga naapay pagkaon sa baba mao to ang mga tambok. Kay kita mo na mukaon nga, sige yaw-yaw, namatay. Kaning atong pagkadili matinumanon mga igsoon, kung ato ning paundayunan, mahimo ng habit. Mao na kamo mga anak, kanay inyong anak, kaning atong mga anak ba, ato ni silang i-train nga dili mo supak. Sakit na para nila kung naanad na sila. Kay kaning mga bata, pag nahabit na nila, abi nila okay ra. Kaya kanang sultian na to ba? Oh, pero why tiil? Ora ilang ihatag, pero why tiil? Abi na to ni tuma na, pagkahumanwa lagi. Kung sa ganito imong gingon, wala ito kay numdom. Di ba, kay ni ora to, ngawa na minaw, para lang mahuman kang istorya, tandoon ka, pero wala sila kasabot. Amo na kuana generic sa mga bata karon. Common sa mga bata karon, mga gahi-gahi na silang ulo, mga kaigsuonan. Di ba? Oh. Sila nakasala, for all this they sinned still and believed not for His wondrous work. 33, therefore, their days did He consume in vanity, and their years in trouble. Tanawa. So kung ato ning tan-awon karon, is God the same yesterday, today, and forever? So, daghan kay makita na to, mga Kristohanon, mga kaigsunan, sige na paningkamot panginabuhi, pero vanity. Sige na paningkamot sila kinabuhi, pero still in trouble. Wa pa kita kasabot, ana? That is because of our disobedience, our rebellion to God's will. Gipasayon na sa Ginoo ang iya kabubuton sa atong kinabuhi karon. Gimainos na niya nga kinahanglan ka mag-offer og mga kahayupan. Gimainos na niya mga kaigsunan. Daghan na kay siya giutro. Ang 10 Commandments duha na lang. Gipasayon. Pero ang gipaningkamutang tangtang, ang katungwa gitangtang, sama sa tithes, gusto nila tangtangon. Wala man na gitangtang. Palipay ta nga gipasayon na sa Ginoo ang lisod, iyan ang gipasayon. Unya ang pag-adto sa langit, gipasayon. Kung naa pa ka sa Old Testament, di jud ka malangit. Kay karon sayo na kaistanan, i-share nimo sa mga tao ang kaluwasan. Uy, balibaran, oy. Balibaran gyapon. Unya ang mga luwas na, wa jud kay bao, wa jud kasabot sa maintenance sa pagkaluwas. Kinahanglan man na nimo i-feed. Kinataw na pagbalik ang imong espirituhan ng kinabuhi. Ang pagkaon sa imong espirituhan ng kinabuhi, pulong sa Dios. Pero wag gyud pakana. Ya, di naman na mamatay og balik. Kay eternal salvation man ang gihatag sa Ginoo. Amo na, buhin ang imong espirituhan ng kinabuhi. Gitagaan na ka sa balaang espiritu para giyahan ka, pero wag gyud nimo gipaminaw, wala nimo gisunod. Amo na ang imong kinabuhi, unbeliever gyapon. Believer na unta, pero unbeliever og batasan. Dili mapuslan mga igsoon, rebelde nga anak. Samo na ang nahitabo, troubled ang kinabuhi. Why kapuslanan ang iyang panginabuhi? Nakafocus ra sa tawhanon nga mga butang. Nakafocus sa income, nakafocus sa mga material needs, nakafocus mga igsoon anang mga kanang mga butang, mga desire niya, puros ra gyud mga butang, mga kalibutanhon. Wala gyud say desire nga mamunga. Wala say desire nga usa ka adlaw
mahimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang iya ra, unsay makalipay niya, mao na akong gusto. Oh, makita ba taan ang mga Kristohanon karon? Makaingon ta mga igsoon, majority. Majority of members sa mga kasimbahanan, self ang iyang kanang gikuan ba? Self ang iyang importante. Dili kung unsay gusto sa Ginoo. Wala ta nakasentro sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang problema mga igsoon, rebellion. Kaya rebelde naman ang imong kasing-kasing, mao na ang imong unbelief gapadayon. Maminaw kag mensahe, di nakadot, bagaan na sa imong cover oy. Baga na kayo, rabirais pa jud. Muuntol naman. Grabe ha. Muuntol na, may mubawas naman ka. Oh. Mubawas na. So maayo ba ni nga klaseng kinabuhi ni? Nya bantay mo kay stages maguna. Stages ang ilang pagrebuild ba nagkagrabe. Hantod nga wala gid sila pasudla sa Ginoo. Wala gid sila pasudla. Unya mosugot ba ta mga igsoon nga history repeats itself? Naanay nasayop, nganong ato pamatugutan masayop ta? Naanay gi nakita nato nga gibunalan sa Ginoo kay wa ni tuman, nganong magpabunal ba ta? Di ba? Wa sa kun ingon nga ay sug pabunal. Bisag bunalanan ka. Ang pasabot nako ba, nganong ato man i-repeat ang ilang mistakes? Nga gipangayo sa Ginoo, obedience man. Di ba? O karon sa imong kinabuhi, asa may pinaka problema nimo? Kay kung dili ka kasabot kung unsa gyud pinaka problema nimo, di gyud na mausab ang dagan sa imong kinabuhi. You need to understand asa may gyud pinaka problema nimo, nganong di man nimo mabuhat ang dapat buhaton nimo. Nganong nagpadayon man ka sa kanang gibuhat nimo for how many years mga igsoon, and you end up the same thing. Walay pag-uswag ba? Walay pag-uswag sa tulo ka importanteng butang sa imong kinabuhi. Health, wealth, and time. Kay kung pagutan unti ka, asa may mas importante anang tulo? Health, wealth, or time? Asa may mas importante ana? Ha? Asa mas importante? Health. Ang uban, mo pili mo? Asa mas importante? Time. Kasi mingog time. Time. Ang uban. Playing safe mo uban ha. Asa mas importante ng tulo? O sa di pa nako na isultig, sakto ba ka o di? Sakyanan. Sakyanan. Asa mas importante? Nga part sa sakyanan. Makina. Nasuko ang manubila, nasuko ang ligid nimo. Oh. Asa pa? Kinsa pa? Pinaka-importante nga part sa sakyanan. Gasolina. Oh, gasolina. Kay di mo dagan ang makina kung way gasolina. Ha? Brake. Oh, brake. Pinaka-importante kay kung mudagan na way brake, disgrasya ta. Oh. Sige. Driver. Di man na part sa sakyanan. Katong inyong gipanghinganlan, kaya ka, importante ang engine. Unya, way gasolina, way kapuslanan si engine. So, may na yung gasolina, ako lagi importante. Unya, wa po'y makina, sa may mo pandaron. Oh. Mayon ka ang brake, unya, way makina, kaysa may mo breakan. Mapuslan ba ang brake kung may makina? Wa man agad-agad. May ka nga, side mirror, di mo dagan ang sakyanan kung may side mirror. Ang seatbelt, di mo dagan ang sakyanan kung may seatbelt, kadagang sakyanan may seatbelt.
Pero dakpon lang lagi sa unahan lagi. Kung makita na magkuan. No? Dako bawal man na. Yan kung may headlight di ay di mo dagan na sakyanan. Dagan, uy. Pero ang problema, ini-check up na, multa. Bisag taillight, makitaan ka sa kanang sitom nga, uy, white taillight, dakpon ka. May tagang sakyanan, dakpon, ikaw may dakpon. Muna gabi, sa ato pa, tanang part sa sakyanan, naana diha because it is important as well as our body, ha? Importante. So, kaning tulo, health, wealth, and time para sa atong kaugalingon. Asa importante ang tulo? Ang tulo. Mangutana ko karon, asay naani mo ana? Asay naani mo ana? Kumpleto ba ang tulo? Mo lang di ka malipayon. Kay mahimo lang tang malipayon, satisfied sa atong kinabuhi kung naa nato ang health, naa nato ang wealth, naa nato ang time. Maunay dili gusto ni Satanas nga mag-ipon sa atong kinabuhi. So mo nang gitudlo ni Satanas nimo, ibaligya na imong oras og 500 ang adlaw. Ibaligya na imong health og 500 ang adlaw. Kay sa dihang nga trabaho ka, ang imong gibaligya, ang imong time o ang imong health para lang makakuha sa wealth. Wealth ba ng 500 ang adlaw? Wakay wealth, oy. Di ba? So, bisan pag tapukan kag kwarta pero masakiton ka, asa man na imong kwarta pa dong? Sa imong bangko o sa ospital? Ato sa ospital. So, importante ng tulo. Maunay gusto sa Ginoo nga maangkon nimo. Mao na mga gahi kayong mga ulo. Nindot kayo na nga nikita ka nga ang imong negosyo nagpa-healthy ka. Nakasabot ta? Kay kung ang imong negosyo health pangaigsoon, dapat di jud ka masakit. Kaya lisod ka ni mayong ka. Kani nga mga kanang supplement, for example, kani mga supplement, makapanindot ni sa atong kutis, unya ka man pugis-pugis ka, ngora kang gikaskaro. Sa ato pa, wa ka ni gamit na maligya ra ka. Mabita na be the product of your own product. Diha tagigiyahan mga kaigsuonan. Naatay kaldero nga negosyo, dili man na ordinary nga kaldero. It will help you to become healthy. Pero ang problema, naato kay kaldero, ginahinam sa nimong baligya, kay wala mo gigamit, kay mahal man. Unsa ka, gamita. Wa man sa kay ginagkan-an ang kaldero. Di ba? Muna mga kaigsunan, di ta mutuman ba? Mo nagigiyahan tas Ginoo sa nindot nga klaseng kinabuhi, but we refuse. Kabulahan na nato ana mga igsoon, makaangkon sa cookware lang daan ha. Pwede mo makaangkon kung kanang kuan gyud mo, kanang true to your words. Pwede gyud mo makakuha. Ang problema kay adto, ang uban ninyo adto mo nagkuha sa dili mao. Naana ang kumpanya, unay na mo. Pero dito mo nikuha sa anti-company. Sa'y nahitabo. Ang buto nga nung di yung kasunod ng mga gibless naman unta tas Ginoo. Ano? Naminaw mo o naminaw mo? Pwede nindutas Ginoo eh. Bisan gahi tag-o, kapadayon siya og supply sa atong panginahanglan. Pero ayaw lang in town ayaw ba ipadayon ang imuhang pagkaribilde ba? Kay para di ka hukman sa Ginoo. Mao man ni ang iyahang kuan. Nagipaagi na ta og mensahe nga
wall of Jerusalem. Ang church naata sa sud sa atong Jerusalem. Kung silutat ka sa Ginoo, mawa ka. Ayaw jud ing nga ang nabilin magipang silutan. Kay naaman diri ang iyahang kabubuton. Naaman diri ang iyang instruction gihatag sa paglampos. So kung mawa ka diri sa iyahang tigumanan, o di na imo kabubuton. Kabubuton na sa Ginoo nga mawa ka. Okay, kung dili na kabubuton sa Ginoo, balik man ka. Di po kapagawson kani balik man ka. Munay kapait mga igsoon. So nganong ato man tugutan nga naay mga side bits sa atong kinabuhi because of our disobedience. Na instruction, tumano na to. Naana ang kanang kuan gihatag sa Ginoo nato para atong gamiton na to. Sa kabubuton sa Ginoo. Di ba ako maglabad jud akong mga kaigsunan. Klaro kay giya sa Ginoo unya akong gi-share ninyo. Kaya pagkahuman lain lang amo pastor, lain lang amo. Oh. Wala, yun na imong kinabuhi. Kaya gusto mo ko sa Ginoo, dapat naatay something in common. Kadungog ko sa Acts chapter 2, they had something in common. So, unsa may atong something in common nga makatabang ta? Diba? Ang ilang something in common, naman sila kayutaan, gipamaligya nila. Nya, asa inyong yuta? Makayuta ramang kag di ka maligo. Nasa imong liog. Ano ba imong liog? Daghan man yuta. O yutaan ako. Unya kung imo lang ipabilin diha, di naman na yuta tawag na agit-it naman. Di ba? Muna, diha ra kita mayutaan kung di ta maligo. Pero di man na mapusilan, igsoon. Nya, usara gyud matanom ana sibuyas. Di man na ingon sa mga katigwangan, usa man imong liog oy katamnam na nagsibuyas. Sa kadaghang pwede itanom. Sibuyas gyud mga igsoon mo gisgutan nga makahilak man ta ana. Nganong di man katamnan naman nagkamatis, di oy sibuyas gyud kasigaran. Katamnan naman nagsibuyas. Ambot nga naman ganing mga tiguwag yun ay. Sunod-sunod na maguntaan eh. Let's avoid rebellion in our life. Let's seriously know and learn and agree kung unsay kabubuton sa Ginoo. That is the safest place for us. And the safest thing for us to do. The will of God. Kung di ka mawa sa will sa Ginoo, kung naa ka, sige, maminaw gyud ka ba? Maminaw ka, musunod ka. Kung wa ka kasabot, ayaw glalisa ka. Wag ka kasabot, makiglalis kay noon. Musamot, kasayop imong kinabuhi. Di ba? Kaya mo kang nakiglalis ka sa pulong sa Ginoo, kaya wa ka kasabot. So kung wa ka kasabot, mas may pa mo, ampo ka sa Ginoo, Lord, pasabta ko anin mo. O mangutana ka sa imong pastor, kani nga portion ba, wadyo ko kasabot ani. Kaya kung duha ta wa kasabot, duha ta magampo. Magayo tag wisdom sa Ginoo. Kaya dili man pasabot nga inyong pastor kabawtanan. Napoy mga pangutana ninyo tingali ba nga pangutana nimo di sa tikatubago na kuan sa ta mag-study ta na. Di ba? So, pasalamat ta mga igsoon nga naanay na sayop atong forefathers aning higayuna. Tinata man sayop. Tinata man sayop. Okay? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, thank you so much for rebuking the mistakes that we've done. Thank you, Lord, sa imong pagpakita og mga sipyat sa mga Israelites ani panahon na. Og tabangi mi, Lord, nga dili ma-repeat ang ilang mga sipyat. Grabe ang ilang rebellion. Grabe ang ilang disobedience. Nga bisan gipakitaan na nimo Lord og provision pero naagyapon ang ilang pagkareklamador. So nagampo mi Lord sa among kinabuhi karon
tuguti nga mahimo mi nga mga faithful servant. Kay wala gyud mi angay ikareklamo diha nimo Lord. Kung dili nimo itugot karon, naa kay rason. Kung dili nimo i-provide, naa kay rason. So dapat dili mi magreklamo, dili mi magbagutbot kay ang imong kabubuton mao may pinakanindot nga dapat maangko namo. So please help us, Lord, to rely on you, to believe in every word you say in the Bible. And I pray, dear God, that you will give us a truthful heart nga sa diyang naminaw mi o nangalagad mi matinud-anon yun ang among mga gipangbuhat diha nimo. Salamat kay Lord, aning kamuntagon o ang dungog og himaya sa kadaugan karon, Lord, ibalik namo nimo. Ikaw lamang ang ayan niini. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.